Matapos talunin ang Dragon Emperor, sinabi ng ating bida sa isang seryosong tono, "Susunod na kayo, Abyss." Matapos tapusin ang kanyang gawain sa Dragon Realm, direktang nag-teleport ang ating bida sa courtyard ni Bai kung saan naruroon na sina Bai at Meng. Pagdating ng ating bida, sinabi niya sa isang medyo pagod ngunit masayang paraan, "Mga guro, nakabalik na ako." Pagkakita sa ating bida, bahagyang ngumiti si Bai at sinabing, "Bata, pagod ka sigurado." Pagkatapos ay idinagdag niya ng may kasab-ikan, "Ngayong nakabalik ka na, magpahinga ka ng mabuti sandali. Tungkol sa Dragon Clan, ipaubaya muna sa amin ng mga matatandang ito ang paglilinis." Pagkarinig sa sinabi ni Bai, tumawa ang ating bida at sinabing, "Mayroon sigurong ilang kayamanan na nakatago sa palasyo ng Dragon Emperor. Mga guro, mas mabuting kumilos kayo ng mabilis. Siguraduhin walang ibang makakaagaw sa mga iyon. Magpapahinga muna ako sandali." Pagkarinig sa sinabi ng ating bida, sumagot si Bai, "Huwag kang mag-alala, Moyo. 1,000 taon nang gustong lusubin ng ating lahi ng tao ang Dragon Realm. At ngayon ay nakamit na natin ang ating hiling. Wala na akong iiwan sa kanila na kahit anong may halaga." Ang kwento ay direktang lumipat sa akademya kung saan makikita natin si Ningyayi na tumatakbo ng may kasab-ikan. Nakatayo sa unahan ng ating bida, at nang makita siya, agad na tumawag si Ningyayi mula sa malayo, "Nakabalik ka na." Pagkatapos ay naabot niya ang ating bida at niyakap ito, sabay sabing, "Sa pagkakataong ito ay maaari na akong gumugol ng ilang araw kasama ka." Pagkarinig sa kanyang mga salita, ngumiti rin ang ating bida at sinabing, "Magpapahinga muna ako sandali at pagkatapos ay mas gugugulin ko ang aking oras sa iyo." Pagkatapos noon, sinimulan ng ating bida na gugulin ang kanyang oras kasama si Ningyayi. Binisita niya ang iba't ibang lugar kasama siya, kung minsan ay sumasakay sa mga roller coaster at kung minsan ay pumupunta sa iba't ibang lugar upang magsaya. Sa panahong ito ng bakante, lumalabas din siya para maghapunan kasama si Ningyayi. Ganoon ginugol ng ating bida ang kanyang libreng oras. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa hangganan ng Abyss at ng Dragon Realm kung saan nakikita natin ang napakaraming hukbo ng mga demonyo na nagtipon sa hangganan at sumusulong patungo sa mga portal ng maramihan. Ang isa sa mga demonyo ay nagsabi, "Ang labanang ito ay bubuhay sa buong kapangyarihan ng buong Abyss. Lubusan nating dudurugin ang sangkatauhan." Ang iba pang mga demonyo sa likuran niya ay sumigaw din na lilipulin nila ang sangkatauhan sa pagkakataong ito. Ang parehong mga sigaw ay maririnig mula sa bawat demonyo, na ang lahat ay umuulit na ganap nilang wawasakin ang sangkatauhan ngayon. Ang kwento ay lumipat naman sa palasyo ng Demon Emperor kung saan nakaupo ang Demon Emperor sa kanyang trono habang ang ilang mga Demon King ay nakaluhod sa kanyang harapan. Ang isa sa kanila ay nagtanong, "Aking pinuno, sa pagkakataong ito ba ay umabot na tayo sa puntong walang atrasan?" Pagkarinig nito, sinabi ng Demon Emperor, "Matapos ang labanang ito, alinman sa mapupuksa ang sangkatauhan o mapupuksa ang aking lahi. Humayo kayong lahat, maghihintay ako rito para sa pagdating ni Lin Moyo." Matapos umalis ng lahat, tumayo ang Demon Emperor mula sa kanyang trono at pumasok sa isang silid na parang bilangguan, habang sinasabing, "Sa wakas ay dumating na ang panahon. Panahon na upang ihayag ang aking huling trump card." Pagkatapos ay hiniwa niya ang kanyang kabilang palad gamit ang kanyang kuko at itinapon ang kanyang dugo sa loob ng silid. Sa sandaling tumama sa lupa ang dugo ng Demon Emperor, ang buong silid ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga dambuhalang bato na mukhang kabaong ay nagsimulang lumitaw mula sa lupa. Nang makita ito, sinabi ng Demon Emperor, "Ang mga piyesa na itinago ko sa loob ng 1,000 taon ay maaari ng kumilos." Habang lumilitaw ang lahat ng mga kabaong, ang ilan sa kanila ay nagsimulang mabasag. Isang kabaong ang nabasag at isang nilalang na mukhang vampira ang lumitaw mula sa loob. Tumingin ito sa paligid matapos lumabas at sinabing, "Matapos matulog sa loob ng 1,000 taon, sa wakas ay nagising na rin ako." Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kamay at sinabing, "Gumising kayo, ang aking mga kasamahan." Sa sandaling ibinigay ang utos, ang mga nilalang na vampira na parang bangkay ay nagsimulang bumasag din mula sa iba pang mga kabaong. Napakarami nila. Nang makita ito, sinabi ng Demon Emperor, "Humayo kayo at gawin ang nararapat ninyong gawin."
Pagkarinig sa utos ng Demon Emperor, binaluktot ng mga nilalang na vampira ang kanilang mga katawan at ang mga pakpak ay lumitaw mula sa kanilang mga likod. Pagkatapos ay lumipad sila pasulong habang sumisigaw, una, punuin natin ang ating mga tiyan, pagkatapos ay ipahayag natin ang ating pagdating sa mundong ito. Ang isa naman ay nagsabi, ang ating blood clan ay nagising na. Ang mundong ito ay kalaunan ay magiging bahagi ng teritoryo ng ating clan. Lahat ng mga vampira ay lumipad sa iba't ibang direksyon sa buong abyss. Samantala, sa sandaling maramdaman ng Succubus Queen ang amoy ng mga vampirang ito sa buong abyss, natakot siya at sinabing, anong oras ito? Pagkatapos ay naisip niya, mayroong pakiramdam ng mga bloodline na nagmumula sa iisang pinagmulan. Maaari bang may nagising na sinaunang lahi? Matapos gumawa ng sarili niyang hinuha, bumulong siya, ito ba ang nakatagong trump card ng Demon Emperor? Kailangan kong maghanap ng pagkakataon upang balaan si Lin Moyo. Ang kwento ay lumipat pabalik sa Dragon Realm kung saan nakikita natin sina Bai, Meng, Yan Kuang, at ang lahat ng mga god-level powerhouse ng sangkatauhan. Dumating silang lahat doon. Ang isa sa kanila ay nagsabi, hindi ko akalain na sa aking buhay ay magagawa talaga nating maglunsad ng isang counterattack sa Dragon World. Pagkarinig nito, sinabi ni Yan Kuang, salamat lahat kay Moyo. Kung hindi, paano tayo nagkaroon ng pagkakataong tumayo rito at linisin ang Dragon World? Pagkarinig sa mga salita ni Yan Kuang, sinabi ni Bai, matapos ang labanang ito, natatakot akong ang lakas ng ating lahi ng tao ay madaragdagan ng malaki. Noon din, isang tawag ang nagsimulang pumasok sa wristwatch ni Bai. Mabilis itong pinulot ni Bai at nagtanong, Old Ning, ano ang nangyari? Ang boses ni Ning Taran ay nagmula sa kabilang panig, at sinabi sa kanya, hindi maganda ang sitwasyon. Kamakailan lamang ay medyo marami sa mga tao ang mabilis na nagpataas ng kanilang lakas ngunit inaatake nila ang ating mga tao mula sa Divine Zeya. Si Meng na nakatayo sa tabi ni Bai ay narinig ito at ngumiti, sabay sabing, mukhang may ilang mga insekto na nagiging hindi mapakali na naman. Ngumiti rin si Bai at sinabing, bumalik muna tayo at ayusin muna natin ang ating mga panloob na problema. Ang kwento ay lumipat pabalik sa courtyard ni Bai kung saan magkasama sina Bai, Meng, at ang ating bida. Agad na lumapit ang ating bida sa kanila at sinabing, mga guro, nagpadala sa akin ng mensahe ang Succubus Queen kanina na nagsasabing maaaring binuhay muli ng Demon Emperor ang ilang sinaunang lahi mula sa abyss. Pagkarinig nito, sinabi ni Bai, ang taong iyon ay talagang tumatangging sumuko. Pagkatapos ng Dragon Clan, siya na ang susunod. Moyo, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Magpahinga ka ng maayos. Ipaubaya mo na sa amin. Pagkarinig nito, sinabi ng ating bida na oo at nag-teleport palayo. Sa sandaling nag-teleport palayo ang ating bida, tinaasan ni Bai ang kanyang kapangyarihan at galit na sinabi, alam ko na. Ang bastos na Demon Emperor na iyon ang nasa likod nito. Samantala, si Meng, na umiinom ng tsaa sa tabi niya, ay kalmadong ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa at sinabing, Old Bai, ipaubaya ko na sa iyo ang Origin Battlefield. Ipapasama ko kay Yihaw at sa iba pa sa iyo upang maiwasan ang anumang gulo na sumabog doon. Matapos sabihin ito, itinaas din ni Meng ang kanyang kapangyarihan sa galit at galit na sinabi, para naman sa loob ng lahi ng tao, ipaubaya mo sa akin. Matapos sabihin ang kani-kanilang mga salita, nag-teleport ang dalawa sa magkaibang direksyon. Ang kwento ay lumipat sa Fortress No. 9, kung saan nag-teleport na si Bai. Direktang tumayo si Bai sa harapan ni Ning Taran at nagtanong, kamusta ang sitwasyon? Sumagot si Ning Taran, halika at tingnan mo ang tagpong ito. Sinundan ni Bai si Ning Taran pasulong kung saan naruroon ang isang tao na naging katulad ng vampirang nilalang at kasalukuyang nakakulong. Pagkakita sa kanya, nagtanong si Bai sa gulat, bakit nangyari ito sa kanya? Sinabi ni Ning Taran, nawalan siya ng katinoan at naging katulad ng isang mabangis na hayop. Hinawakan ni Ning Taran ang nilalang na parang vampira at ipinakita kay Bai ang dalawang marka ng kagat sa kanyang leeg, sabay sabing, tingnan mo rito. Dapat naging ganito siya matapos makagat ng isang bagay. Medyo marami na ang naapektuhan. Pagkarinig nito, sinabi ni Bai, kontrolin muna ninyo sila. Hanapin ninyo ang God of Medicine at tingnan kung maaari silang maibalik sa dati.
Sinabi ni Ning Taran, masusunod. Ang kwento ay lumipat sa isang hindi kilalang silid kung saan nakikita natin ang Vampire Lord na binuhay muli ng Demon Emperor. Siya ay nakaupo sa isang pagpupulong kasama ang iba pang mga vampira. Ang isa sa kanila ay nagtanong, nagsimula na ba? Ang Vampire Lord na nakaupo sa gitna nila ay tumawa at sinabing, nagsimula na, ang Blood Feast. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang baso ng dugo at tumawa, sabay sabing, magdiwang tayo. Ang Blood Clan ay kalaunan ay magiging mga Panginoon ng mundong ito. Sa sandaling marinig ng lahat ng nakaupo sa silid ang mga salita ng Vampire Lord, itinaas nilang lahat ang kanilang mga baso ng dugo at nagdiwang, habang nagsasabing, isang toast para sa ating Panginoon. Isang toast para sa ating Panginoon.